Dito sa detention center sa Southgate ng Kamara, idedetine si Pastor Apollo Kibuloy sakaling matuloy ang pagpapaaresto sa kanya ng Kamara. Ito po yung first stage natin. Once na meron na pong na-held in contempt, yung ating committee, dito po siya dadaan. Bale, i-screen po yung gamit niya, and then iiwan po yung kailangan iwan. May water dispenser at magkahiwalay na banyo para sa mga lalaki, babae at PWD. May mga CCTV camera ring minomonitor ng Legislative Security Bureau. Sa lugar na ito ay may 2 kwarto. Itong may takip na window na ito, isa itong kwarto. May sarili yang pinto, kaya pribado naman yung loob. May aircon din kung mapapansin ninyo, kaya komportable raw kung sino man ang mananatili sa loob ng kwartong ito. 2 yung kwarto, yung isa okupado ng isa ng na-contempt ng Kamara at ito wala pa raw gumagamit at posibleng dito ilagay si Pastor Kibuloy kung maaresto siya ng Kamara. These rooms are air-conditioned, accessible to the relatives of the person in detention, and to the media whenever necessary. No? Pinakita rin ni Velasco ang sample ng detention order ng Kamara. Ang paraan niya kay Kibuloy ay inihahanda na matapos siyang ma-cite in contempt dahil sa pang-iisnab sa komite. It will be ready by tomorrow, so it can be served by next week. We're going to release it probably Monday or Tuesday. Sa Senado kung saan cited in contempt din si Pastor Kibuloy pero binigyan ng hanggang Biyernes para magpaliwanag kaya hindi pa inaresto, may pakiusap si Senador Robin Padilla. Sana raw dumaan sa due process ang pagdinig ng Senado sa mga umano'y pang-aabuso ng pastor. Sabi kasi ni Senate Committee on Women and Children Chair Senador Risa Hontiveros, wala siyang maisip na katanggap-tanggap na dahilan para hindi sumipot si Kibuloy matapos haina ng show cause order. Pag sinabing medical, hindi tatanggapin. Kapag sinabing security, parang sinabi mo na hindi ito katanggap-tanggap, parang nawawala yung due process. So sana marinig muna natin. Hiling ni Padilla, payagan ng humarap virtually si Kibuloy na idinadahilan ang kanyang seguridad sa hindi pagsipot. Sa huli, ipinapaubayan na raw ni Padilla kay Hontiveros ang magiging desisyon kay Kibuloy. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez. Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Philippine General Hospital, di muna tatanggap ng mga bagong pasyenteng magpapakonfine maliban sa mga kritikal ang lagay. Kasunod yan ng sunog kahapon. Nakabalik naman na sa kanilang kwarto ang 173 pasyente na pinalikas. Na-contain naman daw agad ang sunog na nagsimula sa audiovisual room ng Department of Medicine. Ito pong kwarto na to actually ay due for renovation na. No? Medyo condemned na po yung property. Naging bodega na po siya ng maraming gamit dahil talagang aayusin na po. No? Malaki rin daw ang naitulong ng fire drill sa ospital. Inaasahan naman ng PGH na magbabalik normal ang kanilang operasyon sa Lunes. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Pagtatakda ng mga polling place bukod sa mga paaralan para mas maging komportable ang mga botante, iniutos ng COMELEC. Utos ng COMELEC sa kanilang mga lokal na tanggapan. Ikonsidera ang ibang lugar gaya ng mga gym. Gagawin na rin daw sa buong bansa ang mall voting. Wala raw sisingilin ang mall owners dito. Pero paalala ng COMELEC, yung mga presinto lang na malapit sa mall ang pwedeng magsagawa nito. Dapat din daw may consultation sa mga botante at hindi ito pilitan. Nangako rin ang COMELEC na maglalaan ng budget para sa mga paaralan kaugnay sa dagdag gastos ng DepEd sa kuryente, tubig at damage equipment sa paggamit ng mga eskwelahan sa eleksyon. Kailangan lang daw mapag-aralan kung paano ito gagawin nang hindi lalabag sa regulasyon ng Commission on Audit o COA. Idinaos naman ang Register Anywhere program ng COMELEC sa University of Santo Tomas. Hakbang daw yan para mailapit ang voters registration process sa publiko, kasama na ang kabataan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, ang inyong saksi. 2 tripulanteng Pinoy na sugatan sa pag-atake ng Houthi
sa Gulf of Aden, balik Pilipinas na. Una na nakauwi ang 11 pang tripulante ng barkong True Confidence. 2 Pinoy ang naiwan pa umano sa barko at idineklara ng otoridad na patay na. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News sa misis ng isa sa mga seaman, hanggat hindi raw nakikita ang katawan, naniniwala siyang buhay pa ang mister. Pasado 10:00 ng umaga noong March 6, nang mag-message daw ang mister na babalik na ang kanilang barko dahil may natanggap na silang babala na patatamaan sila ng missile. Pero bandang tanghali ay nagsabi pa raw ang mister na itutuloy ang paglalayag sa kabila ng banta. 4:00 ng hapon, huling nakapag-message ang mister pero naghahabili na raw ito. Sana kasi kusuhin na nila yung 2 pang naiwan doon sa barko kasi baka mamaya buhay pa sila. Wala pa rin maayos na update sa amin. Mag-update lang, nire-recover na daw pero wala pa rin po talaga yung talagang malinaw kung kailan makukuha, kailan nila Ang hirap po mag-antay. Ang ating pong huling impormasyon ay nakuha na yung barko mula po sa Gulf of Aden at patungo na ito sa isang lugar na safe na kung saan isasalvage po yung barko at kukunin po, priority po ng ating pamahalaan yung pagkuha sa remains ng 2 po nating kababayan. Dating First Lady Imelda Marcos nakalabas na sa ospital. Ayon sa kanyang anak na si Senadora Amy Marcos, kahapon nakalabas ang kanyang ina na binigyan ng oral medications at pinayuhang magpahinga sa bahay. March 5 nang inanunsyo ni Senadora Marcos na naospital ang 74 na taong gulang na dating First Lady dahil sa pneumonia. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi.